ako tatanungin, mas maganda pa rin talaga ipa-remap mo lahat. Third gear to. Responsive oh. Yung dyno naman, hindi yung dyno mismo yung nag-tune, pero yun yung nagsasabi sa'yo kung tumakas ba yung power, tumakas yung torque. Ito ang masarap sa 4R. Ito dapat ang 4R na from the factory eh. Unang saya sa Devil's Corner. And then sa mga gustong mag-remap na inisip nila na masisira, so hindi naman basta as long as legit ang magre-remap. Ay mga katingin, excited ako kasi ngayong araw, ito na yung pinakaantay natin na ipapa-remap natin, si GX4RR. At bago yan, magpapalit tayo muna ng exhaust. At pasensya na kung maingay kasi ito nagpapa-renovate tayo. Pinapalakihan natin yung garahe para mas marami tayong matingnan na motor. Maapoy ah. So ito yung nga pala yung kakabit natin na bagong exhaust. Sabi kasi nila mas maganda raw ang horsepower, ang performance kapag mahaba yung exhaust. Kaya makikita yun sa mga World Superbike, mahaba yung mga exhaust nila. So ito na siya. Carbon, made of carbon. Malalaman natin sa dyno kung kamusta yung performance niya. Medyo mabigat lang kasi yung haba eh. Pero ang kagandahan dito, mas tahimik sigurado to dahil mahaba. Kasi medyo sumasakit na rin tenga ko. Simula nung nagpa-cut delete tayo, naging para na siya ano eh, parang tunog lata. Kasi nawala na yung catalytic. So mas maganda, mas smooth ang tunog kung may catalytic. Pero kung gusto mo talaga ng power, kailangan mong tanggalin. And subukan mo natin kung mag-enjoy tayo dito. Let's go! So, malakas pa rin. Maingay pa rin, maingay, pero swabe na. Maingay pa rin, pero ano na, buo na, hindi na siya parang lata. Mas maganda yung ano, response. Ay. So yun, significantly nabawasan yung ingay. Pero pag hinay RPM mo, andun pa rin naman yung lakas. Hindi lang talaga kasing lakas nung shorty. Pero nagustuhan ko sa kanya, hindi na ako nag-hesitate na i-redline siya. So dati kasi medyo may hesitation dahil parang pakiramdam ko sagad na siya, ang bilis-bilis na takbo ko. So in return, parang napipeke din ako sa sound niya. Nakala ko ang bilis-bilis ko na, pero in reality pala mabagal pa ako. Tunog lang talaga yung maingay. And pagdating sa high RPM, high speed, nagiging smooth na yung sound niya, hindi na nakakairita. Kasi for example, minsan ilolong ride ko to, kailangan ko matagal na stretch, masakit din sa tenga. Tsaka mas naging smooth yung tunog, hindi na basag na kagaya ng dati. So all throughout the rev range, smooth yung tunog niya. Hindi na parang tunog lata na minsan parang may nababasag na siya eh. Nagdi-distort na yung tunog. Kasi may clippings na siya, hindi na kinakaya nung I think nung canister. Dahil nga nakaka-delete, lalo pag na-remap to, mas lalakas pa tunog. Kung bakit din ako nagpalit ng mas tahimik, ang gusto ko kasi medyo mabawasan yung scream dahil alam naman natin ang 4R is already a screamer bike. Para mas lalong ma-encourage ka na i-redline siya, which is doon kasi ang power band ni 4R, kailangan lagay mo siya sa above 10,000 para humatak. Pero syempre kung sumasakit na yung tenga mo, minsan parang ayaw mo na siyang pigayin eh, kasi minsan nahiya ka na rin. And then hirap mo overtake kasi alam na parating ka na. So kung medyo hindi ka sobrang ingay, medyo makakapanggulat ka na parating ka na pala. So yun yung mga advantages. And lastly, the looks. Kasi alam naman natin, yung mga shorty magkakamukha na lahat eh. Unlike dito sa SC na mahaba, yung SC1 parang wala pa akong nakikita ang copy. Kung meron man, comment down below, pero parang wala pa akong nakikita ang kamukha nito sa copy. So medyo unique yung looks niya. High RPM,
Pagbitaw mo sa gas, walang basag, walang sound na masakit sa tenga. Pagkas muna tayo dito sa Petron. Kailangan full tank, baka kapusin tayo sa fuel kasi matagal-tagal yung remap dun. Mas decente talaga siya eh, smooth lang talaga eh. Kailangan nire-rev eh. Nagre-rev matching sa kanya. Idling niya, sobrang smooth lang. And then yung tsura talaga ang nagdala. Malaki pa rin naman yung butas, straight pipe pa rin naman siya. Smooth na talaga yung tunog niya. And may problema pala ako, no? May butas pala dito, natanggal yung takip or hindi pala na ilagay yung takip. Kaya pala yung ano, sa bank sensor natakip, hindi pala na ibalik. Patay tayo dyan. Kaya pala medyo sungaw yung takbo. Ito, kalimutan ibalik dun sa ano, sa pinagpagawa natin. Mura ng gas dito, 52.85 lang. XCS na yun. So pina-full tank natin. Okay kuya. So pina-full tank natin para sigurado, para sure ball na anlipiga mamaya sa dyno. So maganda sana kung blaze. Siyempre mas maganda yung power output nun. Pero okay na rin to, para saktuhan lang. Para kahit nasa probinsya, pwede tayo magkarga. So nakataon na lang siya sa 95 octane. So may problema pala tayo sa 4R. Yung bang plug natanggal. Yung auto sensor na para sa ano, para sa remap, pagre-remap pagda-dyno, tanggal pala yun. Kaya pala may time na parang hirap pumatak. Tsaka may backfire. So dito ang palatandaan sa Dyna Pro, pag nakita mo na tong Dunkin Donuts, dito na tayo sa Dyna Pro Philippines. Boss Joshua, overdrive mo to. Hi, I'm Josh of Overdrive Moto and nandito tayo today sa Dyna Pro para i-tune yung ZX4RR. So magsa-start tayo nung pag-prep nung bike. Una, i-disable at tatanggalin natin yung O2 sensor niya. So kung hindi nyo alam, yung O2 sensor, part siya ng emissions equipment para pumasa ng Euro 5. So ang trabaho niya, ginagawa niya lean yung bike. So majority ng bikes, kahit na i-remap i-dyno natin yan, kung nakakabit pa din siya, binabalik lang din niya sa dating lean yung tono, kaya tinatanggal natin. Pero may exceptions din naman, may ibang bikes na okay lang siyang i-lean. Start na tayo ng pag-tune ng bike. Una, dinidisable natin yung mga throttle limitations niya kasi since ride-by-wire na si ZX4RR, hindi niya actually binibigay yung nire-request ng rider. Kunwari, nakapiga ka ng 50% throttle, ang binibigay niya lang 30%, kunwari 40%, ganun. So, tinatanggal na natin yung restrictions para kung ano yung hinihingi ng rider, yun din yung ibibigay niya sa throttle. So, next naman yung pag-correct nung AFR niya. Very lean siya pag cruising, pero kabaliktaran siya pag full throttle. Sobra-sobra naman sa gas. So, bawas naman para saktong ano lang, saktong AFR. Tapos, ignition timing din, medyo conservative siya. So, dagdag rin tayong timing para lumakas yung power. Benefits. Una, syempre mas malakas siya, mas responsive siya, mas malamig yung temp niya kasi hindi na siya ganun kalin. Tapos, sa ibang bikes, dinadagdagan ko yung RPM limit, pero sa ZX4RR tsaka sa 25R, stock lang kasi medyo delikado pag dinagdagan mo yan, ano, kasi masyadong mataas na yung stock pa lang na limit. So, stay lang sa 16,000. And ang na-achieve kasi natin na peak power, 15K. So, after nun, magsa-start na mag-drop yung power, no point na rin i-extend. Remap tsaka reflash, pareho lang naman sila ng ibig sabihin, magkaiba lang salita. Flash kasi yung process ng paglagay ng bago mong file sa loob ng ECU. Map naman yung ano, throttle map, AFR map, ignition timing map. So, remap, reflash, parehong bagay lang siya. Pag sinabing ECU tuning lang, yun yung process ng pag-remap line. Paglagay mo ng file mo dun sa bike. Yung dyno naman, hindi yung dyno mismo yung nag-tune, pero yun yung nagsasabi sa'yo kung lumakas ba yung power, tumakas yung torque, ganun. Advantages, syempre, more horsepower, more torque, nababawasan yung backfire, mas responsive yung throttle dahil tinatanggal din yung throttle limiters natin, mas malamig yung engine. Yun, mas tatagal yung engine mo kasi hapos. Tapos, bonus din, tataas din naman yung top speed.
Kung ako tatanungin, mas maganda pa rin talaga ipa-remap mo lahat, syempre. Pero kung slip-on lang naman, nandyan pa yung catalytic, hindi naman ganun kalayo yung AFR compared sa nagpalit ka ng full exhaust talaga. Kung nag-full exhaust, recommend ko na talaga magpa-remap. Cut delete parang ganun na din eh, kasi nagiging straight pipe na siya. Malaki na yung nagiging changes sa AFR. Ang AFR kasi, di ba, air to fuel ratio, yung ECU kasi may saktong amount lang ng gas na binibigay sa dami ng hangin. So, any changes na gawin mo, na mas lalakas yung daloy ng hangin, pero hindi nagbago yung dami ng gas, maglilin siya. Parang hindi niya kulang yung sunog. Sa fuel consumption, depende kasi. Mahirap masabi for sure. Usually, same lang. Pero may cases din na lumalakas siya sa gas. Depende kung sa modifications nyo, kung kailangan ko ba maghabol ng sobrang daming dagdag ng gas or pabawas. Una, maganda kung bagong change oil, fresh yung spark plugs nyo. Yun yung common issues kasi. Tapos pag medyo luma na yung bike or natambak, dapat yung fuel pump, assembly, ganun, fuel filter, malinis. Injectors, dapat malinis din. Madalas din tinatanong sa akin kung required ba si ganito, si ganyan pag ni-remap. Wala namang requirement pag nag-remap ka kasi ang remap, inaayos ko lang yung timpla ng gas para sa kinabit nyo eh. So, nagkabit kang slip-on. Hindi tono natin para sa slip-on or sa full exhaust. Kasi minsan may nagtatanong, naka-slip-on, tapos required ba daw naka-full para ipa-remap? Kasi kahit all stock yung bike, pwede pa rin remap, tapos malaki pa rin yung gain. So, sa rates natin, nagva-vary kasi siya, depende sa motor. Pero, nagsa-start tayo sa 15K up. Tapos, yun nga, depende sa bike, sa model. Tapos, depende kung gusto mo ba ng basic lang na tune para lang matama yung AFR for backfires. Or meron din yung naghahanap ng maximum performance. Siyempre, mas maraming hours yun. So, depende yung rate. Mag-message na lang kayo sa page. So, dito naman sa pag-tune natin, never naman tayo nagka-copy-paste. May kita nyo rin naman sa process na hindi. Kasi, every time na magsa-start tayong run, ibang map siya eh. So, magbe-baseline ka, maglalagay tayong first map, kunwari. So, from 66 naging 70 or 69 ata. Tapos, syempre, nakikita mo yung changes sa bike, ano pa pwede baguhin, mag-adjust na naman tayo. Tapos, yung next run, 70 na, 71. So, doon pa lang makikita mo, hindi siya ka-copy-paste. Kung copy-paste kasi isang lagay lang yan. Tapos, kung ano man lumabas, yun na yun. Okay, so, habang ginagawa natin tong bike, medyo nagka-problema lang tayo doon sa pag-read ng AFR. Kasi medyo malikot siya. So, tsaka kahit na nagdadagdag akong gas, parang mas lean pa yung sinasabi niya. So, tatry natin ilipat. Meron kasi itong full exhaust na naka-ready na bang eh. Pero itatry natin lipat dun sa stock na location ng AutoSense. Ayan, tapos so medyo naging challenge din yung pag-read ng AFR. Nung una, ayaw ibigay sa atin ni ZX4 yung 73. Puro 72 lang nung una eh. 72, 72.3, 0.5, ganun. Pero nakuha naman natin, nag-73 naman siya. Para sa naka-full exhaust lang, naka-filter na ZX4. Mataas na rin yung 73. So, ang bike natin today, nasa 73 horsepower, naka-full exhaust lang, tapos naka-filter. And compared sa highest na nagawa ko so far, 75 eh, pero naka-stocks na siya na prototype ko. Pero ang record ngayon dito sa Dyno Pro ay tuned bike ng friend ko na si Lucius of Overrev Tuning. 76 horsepower yun sa kanya. So, yun naman ang goal natin ma-beat next time pag nagkabit tayo ng stock. Boss Josh, thank you. Si Overdrive Moto ang nag-remap sa ating ZX4RR and nakaka-excite kasi naman, di ba? Nalabas na yung tunay na power ni ZX4RR. So, ito yung unang sakay. First ride natin sa bagong remap na ZX4RR. But naka-rain mode tayo. Ganda talaga ng SE na mahaba. Swabing-swabe lang. Traffic. Paano kaya matetesting to? Yun oh. Total response in second gear. Talagang ano galit na galit. Mas responsive no? Kaya lang panay ulan na. Wow! Lakas na. Kaya lang maulan na.
My God. Wrong timing naman ang ulan. Lakas oh, fairness. Iba talaga no? Sa mga 7 wheel horsepower ang nadagdag sa atin, pero from all stock na 4R kasama yung mga pinagalagay nating upgrades. Ang in-increase na horsepower nito is mga nasa 12 wheel horsepower. Sobrang laki, grabe. And kung i-convert mo yun sa BHP, nasa mga around 14 from stock. Lakas. Lakas, solid. Grabe yun ah. Definitely ramdam na ramdam yung power. Lakas talaga. Isa pa. Lakas. Nabuhay si ZX4RR. Sulit na sulit yung remap. Bilis sumakit ng RPM. Mabilis kuhanin yung top speed na ito. Tapos imagine di pa tayo nagpapalit ng rear sprocket. Nakaabang na ng 50 sprocket natin sa rear. Pero yun ko kung lalagay pa ba natin. Subukan muna natin yung stock. Ito ang masarap sa 4R. Ito dapat ang 4R na from the factory eh, without the restriction ng Euro 5 no. Oh, third gear to oh. Third gear to. Responsive oh. Nagsama tayo dito na B4R, Boss J. Rev Drive. Rev Drive Zamboanga, Facebook. So ilan tayo ngayon? 7 riders. 7 pala tayo. Ay 8. Si Jason naka CB 650R. Si Jin naka ADB 150. Yung na-review natin dati. Kung maalala nyo yung na-review natin, ADB 150 Aerox. And Boss J, Rev Drive Zamboanga, naka Panigala B4R. Siyempre gamit natin ang ating ZX4RR na bagong remap. Naka 13T front sprocket at naka SC1S long canister exhaust. So mamaya bibigyan natin ng verdict yung remap, kung worth it ba yung remap sa ZX4RR or hindi. Sarap. Masasabi ko, ganda ng hatak. Parang di na kailangan magpalit ng 50 T sprocket. Malakas na eh. Ito yung kasama natin no? Ang sabi lang. So nilibre tayo ni Boss J ang breakfast. May tumutulo pa. Grabe oh. Magandaan. Mga 4R, madaling ano, ikutin. Happy birthday kay Boss J, Rev Drive Zamboanga. Para sa salamat, big shoutout. At salamat sa bro breakfast. Nabuhay yung
ZX4R oh. Nakakahabol no, sa mga malalaki. Sasarap natin si Boss J naka Panigale P4R, si Jason naka CB60R, si Loreto Moto naka 919. Ayaw. Unang sayad sa Devil's Corner. Unang sayad. Pagpasayad din ah. Okay, so pagtapos nating subukan ang ating ZX4RR na bagong remap by Overdrive Moto, all I can say is wow, lumakas talaga yung arangkada. Mas naging smooth and responsive yung throttle niya. Dati kasi pagkapiga mo medyo may delay, ngayon talagang accurate na, wala na siyang throttle limit lalo sa high RPM. Kaya parang di ko na yata kailangan ilagay yung 50 T sprocket, pero ilalagay pa rin natin for the sake of masubukan at malaman natin kung ano ang full potential na ibibigay ni ZX4RR. Yung SC naman natin na exhaust, nakaka-inlove. Kasi parang ang smooth na tunog niya, parang siyang tunog Super 4 CB400 gano'n. Yung decente na yung tunog niya. At the same time, may tunog, pero pag high RPM, maingay pa rin naman. Pero pagka low RPM ka, tsaka pagka nakarekta ka na, hindi na siya sobrang ingay na parang winawasak yung tenga mo na parang tunog lata kasi pag naka full system na. Pero ito, ganda pa rin kahit na isagad mo yung RPM, ang ganda pa rin ng tunog niya. Para sa akin, kung nasawa ka na sa 4R mo na puro sigaw, consider mo itong upgrade na SC exhaust. Actually hindi naman kailangan SC, kahit naman anong exhaust basta mahaba, same lang naman ng output. Yan, mag-SC ka lang kung may sobra ka or may good deal or talagang gusto mo ng brand. Kasi pwede rin yung mga Acra, yung mga Yoshimura, basta anything na mahahaba ang canister or kahit medium canister, mas tahimik talaga at hindi masakit sa tenga, hindi siya parang basag eh. And then sa mga gustong mag-remap na inisip nila na masisira, so hindi naman basta, as long as legit ang magre-remap, huwag kayong basta magpa-remap kung kanino lang, kailangan sa legit na remapper, talagang marunong, legit na tuner. At hindi naman kailangan maging racer para ma-appreciate mo yung benefits ng remap, as long as alam mo na yung capabilities ng bike mo and nabibitin ka na and gusto mo lang, meron kang peace of mind na alam mo na makukuha mo yung maximum performance niya. So doon maganda ang remap. And excited pa rin ako sa 50T sprocket kung anong ibibigay niya na performance sa atin. At kung nagustuhan mo yung video natin, please subscribe naman at like ng video. At marami pa tayong ilalabas na magagandang content, informative at makabuluhan. Maraming salamat mga katingin sa inyong time at panonood.